Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang The Prey. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang lalaking bilanggo na nagngangalang Adrian Frank na nakulong dahil sa pagnanakaw ng 2 milyong euro sa bangko. Sa bilangguan, nakalagay si Adrian sa parehong selda kasama ang isang lalaking nagngangalang Jean Luis Maurel na nahatulan ng panggagahasa sa isang menor de edad na teenager. Isang gabi, 3 lalaking preso ang dumating sa selda kung saan nakakulong sina Adrian at Luis. Sadyang pumunta doon ang 3 lalaki upang harasin si Luis dahil alam nilang isa siyang sexual criminal. Pagkapasok ng 3 lalaki, agad nilang pinalabas si Adrian para mas malaya nilang mahaharas si Luis. Lumabas ng selda si Adrian at tumayo sa harap ng pinto. Tila nabayaran na ng 3 lalaki ang warden upang hayaan silang makapasok sa tinutuluyang selda ni Luis. Hindi na natiis ni Adrian ang marinig ang pagsigaw sa sakit ni Luis, kaya't nagpasya siyang pigilan ang pagpapahirap ng 3 lalaki at labanan silang lahat. Dahil dito, nagkaroon ng laban sa pagitan ni Adrian at ng 3 preso. Muntik nang mamatay si Adrian sa pagkakasakal ng 3 preso, ngunit sa kabutihang palad ay napigilan sila ng mga gwardya at agad na itinigil ang laban. Kinabukasan, binisita sina Adrian at Luis ng kanika nilang mga asawa. Doon, ang asawa ni Adrian na si Ana ay tinanong si Adrian tungkol sa lugar kung saan niya itinago ang ninakaw na pera. Gayunpaman, mas pinili ni Adrian na wag itong sabihin kay Ana dahil hindi pa rin siya nagtitiwala sa asawa. Dinala rin ni Ana ang kanilang anak sa bilangguan dahil miss na niya ang kanyang ama. Noong una, naiinis si Adrian kay Ana dahil ayaw niyang makita siya ng kanyang anak bilang isang preso, ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang pananabik at agad na binuhat ang kanyang anak sa kanyang kandungan. Samantala, sinabi ng asawa ni Luis na si Christine na ginagawa ng kanilang abogado ang lahat upang agad siyang makalaya. Pinaalam niya din kay Luis na makakalaya na siya dahil ang pamilya ng biktima na nagdemanda sa kanya ay ibinasura na ang lahat ng kanilang mga hinihingi. Habang nanonood ang mga preso sa palabas na kadalasang ginagawa kada buwan, biglang inatake si Adrian ng isa pang preso gamit ang screwdriver. Pinagbantaan ng lalaki si Adrian na sabihin sa kanya kung saan niya itinago ang ninakaw na pera. Napag-alaman na malapit nang makalabas ng kulungan ang lalaki kaya't gusto niyang agawin ang ninakaw na pera sa kanya. Dahil tumanggi si Adrian na sabihin ang lokasyon, tinusok ng lalaki ng screwdriver ang tenga ni Adrian hanggang sa mawalan siya ng malay. Ginamot si Adrian sa Prison Health Clinic at wala siyang malay sa loob ng 3 araw. Nang magkamalay si Adrian, nakaupo si Luis sa kanyang tabi. Ipinaalam ni Luis na ngayong araw na siya lalaya dahil iniurong na ang lahat ng kaso sa kanya. Pinasalamatan ni Luis si Adrian sa pagtulong niya sa kanya noong isang araw mula sa pagpapahirap ng 3 bilanggo. Ibinigay ni Luis ang kanyang telephone number at nag-alok ng tulong kung may kailangan siya. Bago lumabas ng silid si Luis, humingi ng tulong si Adrian na makipagkita siya sa kanyang asawa at sinabing nakatago sa puntod ng kanyang yumaong ama ang ninakaw niyang pera. Bago umalis ng kulungan si Luis, pumunta muna siya sa banyo para kunin ang natitirang buhok na nasa panuklay ni Adrian. Lumalabas na tila sinadyang kunin ni Luis ang buhok para sa mga krimeng gagawin niya mamaya. Makalipas ang ilang araw, isang dating police commander na nagngangalang Manuel ang dumating upang makita si Adrian. Ipinaliwanag ni Manuel na binisita niya si Adrian dahil alam niyang nasa pareho silang selda ni Luis at gusto niyang makakuha ng impormasyon sa kakalaya lang na lalaki. Sinabi ni Adrian na hindi siya masyadong close kay Luis ngunit sa tingin niya ay inosenteng tao naman siya. Gayunpaman, itinanggi ito ni Manuel at sinabing si Luis ay talagang masamang rapist at serial killer. Kumikilos lang siya na parang inosenteng tao sa harap ng kanyang mga biktima at pag nakuha na niya ang kanilang tiwala, dun na siya aatake. Alam ito ni Manuel dahil minsan na niyang sinubukang iligtas ang isa sa mga biktima mula sa sunog na sadyang ginawa ni Luis, kahit sa huli ay hindi na nakaligtas ang biktima. Sinubukan ni Manuel na arestuhin si Luis ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring matibay na ebidensya laban sa kanya. Ang asawa naman ni Luis ay palaging ginagawa ang lahat upang tulungan ang asawa na mahanap ang kanyang sunod na biktima at palayain siya mula sa bilangguan. Nang marinig ang lahat ng ito, hindi makapaniwala si Adrian dahil ipinagkatiwala niya ang kanyang asawa at anak kay Luis. Sa kabilang banda, isang babaeng pulis na nagngangalang Alice ang nagsasagawa ng operasyon kasama ang kanyang grupo upang arestuhin ang isang drug dealer.
Nagbalat kayo si Alice bilang isang prostitute para kumpirmahin ang target at nang matiyak na ang lalaki ang kanyang target, agad niyang inutusan ang kanyang team na gawin na ang pag-ambush. Naganap ang shootout sa pagitan ng mga drug dealer at ng mga pulis ngunit madaling natalo ni Alice ang drug dealer dahil nakapwesto na siya sa banyo. Samantala, mukhang naguguluhan at nag-aalala si Adrian dahil iniisip niya ang kaligtasan ng kanyang pinakamamahal na asawa at anak. Habang ginagawa ni Adrian ang kanyang trabaho, isang prison warden at 3 preso ang sadyang nagbanta sa kanya dahil habol nila ang kanyang ninakaw na pera. Gaya ng dati, nasangkot muli si Adrian sa isang away sa 3 preso at sa warden ng bilangguan. Sa kabutihang palad, nagawa ni Adrian na talunin silang lahat at sinamantala ang pagkakataong makatakas mula sa kulungan habang nagbabalat kayong isang warden. Sa kabilang banda, namimili si Luis at ang kanyang asawa sa isang supermarket upang maghanap ng batang babae na magiging bagong target nila. Kasabay nito, nakita ni Luis at ng kanyang asawa ang balita tungkol sa pagtakas ni Adrian mula sa bilangguan. Nag-aalala si Christine dahil natatakot siya na baka malaman ni Adrian ang kanilang ginagawa, ngunit tiniyak ni Luis na hindi sila nito sasaktan. Dito nabunyag na hawak na nila ang anak na babae ni Adrian at isinama ito sa kanila. Samantala, ang police commander na nagngangalang Luciani ay inutusan si Alice at kanyang team na arestuhin si Adrian. Noong una, tumanggi si Alice dahil nilulutas ng kanyang team ang isang drug case ngunit dahil pinilit siya ng commander na kunin ang kaso, wala nang nagawa si Alice kundi gawin ang utos. Samantala, nakarating na si Adrian sa kanyang apartment upang makipagkita sa kanyang asawa at anak. Gayunpaman, walang laman ang apartment. Naisip ni Adrian na umalis si Anna para dalhin ang kanilang anak sa ibang lugar kaya't nag-iwan siya ng sulat na hahanapin niya sila. Sa kasamaang palad, napalibutan na ni Alice at ng kanyang team ang lugar. Noong una, hindi nila nakita si Adrian ngunit nang makita ni Alice ang isang sulat na tila kakasulat pa lang sa mesa, muli niyang ginalugad ang lugar. Matapos mahanap si Adrian, agad na itinutok ni Alice ang kanyang baril at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Adrian mula sa pagtugis ni Alice matapos siyang tumalon sa labas ng bintana at tumakas papunta sa isang dumaraang tren. Kinagabihan, pumunta si Adrian sa puntod ng kanyang ama upang tingnan kung naroroon pa ang pera. Sa kasamaang palad, wala na ang pera at sa halip ay natagpuan niya ang katawan ni Anna sa libingan. Ang ibig sabihin nito ay ninakaw na ni Luis ang pera at pinatay pa ang kanyang asawa. Nang ma-realize ito, agad na nadurog ang puso ni Adrian at labis siyang naawa sa kanyang mag-ina. Pagkatapos nito, agad na kinontak ni Adrian si Luis at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Sinabi ni Luis na ligtas ang bata ngunit kapag sinubukan siyang hanapin ni Adrian, maaari niyang saktan ang bata. Pagkatapos, tinapos na ni Luis ang tawag at nagsimulang gumawa ng peking eksena sa pamamagitan ng paggamit at paglagay ng DNA ni Adrian sa damit ng biktimang napatay niya kanina. Lumalabas na sinadya ni Luis na gawin ang pag-frame up kay Adrian upang isipin ng mga pulis na siya ang salarin sa pagpatay sa mga teenager. Sinadya din ni Luis na ilagay ang bangkay sa pinagtaguan ni Adrian nang matapos ang krimen. Kinabukasan, inimbestigahan ng pulisya ang lokasyon kung saan nagtatago si Adrian at natagpuan ang mga bangkay ng 2 babaeng teenager. Ang isa sa mga naging biktima ay ang anak ng dating pulis na nagngangalang Thomas. Nagkataong nakita ni Thomas ang lahat ng ito at labis siyang nagalit at nalungkot sa pangyayari. Pinaghinalaan ng pulisya si Adrian bilang ang may kasalanan ng pagpatay sa 2 batang babae, ngunit nagduda si Alice na magagawa ni Adrian ang karumal-dumal na bagay, ngayon na ang tanging criminal record na ginawa ni Adrian ay ang pagnanakaw na ginawa niya sa nakaraan. Samantala, pumunta si Adrian sa bahay ni Manuel para maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Luis. Kahit siya'y nagretiro na, si Manuel ay lihim pa ring nagsasagawa ng private investigation upang mahanap at ipakulong si Luis, ngunit hanggang ngayon ay hindi siya nakakahanap ng matibay na ebidensya. Pagkatapos nito, ibinigay ni Adrian ang numero ng telepono na dati niyang kinontak. Sinubukang i-trace ni Manuel ang signal mula sa numero ng telepono sa pamamagitan ng pagpuslit sa pinakamalapit na police station at paggamit ng kanilang tracking system. Habang nasa police station si Manuel, si Adrian na nasa bahay ni Manlo ay narinig ang sirena ng mga pulis at agad na na-realize na alam na ng pulisya ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito, agad na tumakas si Adrian sa lugar. Sa isang pagkakataon, ginawang hostage ni Adrian si Alice at inutos sa 2 pulis na ibaba ang kanilang mga armas.
pinaalam ni Adrian kay Alice na na-frame lang siya at ang tunay na salarin sa lahat ng ito ay si Luis. Matapos maipaliwanag ang lahat ng ito, agad siyang tumakbo palayo sa lugar. Sa kabutihang palad, dumating si Manuel sa tamang oras at agad na iniligtas si Adrian gamit ang kanyang sasakyan. Bilang resulta ng mga putok ng baril ng mga pulis, nagtamo si Manuel ng tama ng bala at nagpasyang isakripisyo ang sarili para makatakas si Adrian. Ngunit bago ito gawin, ibinigay niya kay Adrian ang papel na naglalaman ng lugar kung saan nakatira si Luis. Si Adrian na muling nakatakas sa pulisya ay agad na pumunta sa destinasyon gamit ang isang nakaw na sasakyan. Kinaumagahan, pinagmatyaga ni Adrian ang isang butika sa lugar dahil naalala niyang si Luis ay naging very dependent sa isang uri ng gamot at laging nagpapanik kapag hindi siya nakakainom ng gamot na ito. Sa kabilang banda, sinimulan na rin ni Alice na imbestigahan ang lahat ng mga file patungkol kay Luis dahil sigurado siyang hindi serial killer si Adrian. Kanyang naalala na nagkaroon ng pagkakataon si Adrian na patayin siya gamit ang baril, ngunit wala itong intensyon na saktan siya. Samantala, si Luis at ang kanyang asawang si Christine ay nasa market kasama ang anak na babae ni Adrian. Habang nagmamasid sa paligid, muling nahanap ni Luis ang isang babaeng gusto niya at siya ang kanyang magiging sunod na biktima. Habang pauwi, si Luis at Christine ay nagkunwaring humihingi ng address ng ospital sa babae at sumagot naman ang dalaga na merong malapit na klinik sa lugar. Sinubukan ni Christine na hikayatin ang dalaga na sumama sa kanila at ituro ang daan patungo sa klinik. Bagamat nag-aalangan noong una ang dalaga, sa huli ay pumayag din siyang sumakay sa kotse nang makita ang isang batang babae at naisip na hindi naman sila masasamang tao. Matapos malampasan ang klinik, nagsimulang ma-realize ng dalaga na dinukot siya at agad na lumaban. Nagawang makatakas ng dalaga sa kakahuyan at mabilis na tumakbo para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, nagawang mahanap ni Luis ang babae at agad siyang pinatay. Kinabukasan, nakita ni Adrian na kalalabas lang ni Luis sa butikan na kanyang binabantayan at agad siyang sinundan mula sa likuran. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, sa wakas ay natagpuan na ni Adrian ang tirahan ni Luis, isang villa sa isang tahimik at mataas na burol. Nang dumating ang hapon, nagsimulang pumasok si Adrian sa villa at sa wakas ay nahanap na ang kanyang anak na babae. Kasabay nito, pumunta rin si Alice sa villa dahil nagsimula siyang maghinala na si Luis ay isang serial killer pagkatapos gawin ang criminal analysis sa file ng lalaki. Samantala, labis na gumaan ang pakiramdam ni Adrian nang makitang ligtas at maayos ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, nang si Adrian at ang kanyang anak ay tatakas na mula sa lugar, biglang nagpakita sina Luis at Christine na may dalang rifle. Sa kabutihang palad, dumating si Alice at agad na tinutukan ng baril si Luis. Gayunpaman, nagawang barilin ni Luis si Alice bago tuluyang hinabol ang mag-ama. Sinamantala ni Adrian ang pagkakataong tumakas kasama ang kanyang anak at tumakbo paakyat sa burol para itago ang kanyang anak sa baliw na kriminal. Samantala, buhay pa si Alice at agad na pinatumba si Christine bago tumakbo palabas para maabutan sina Adrian. Kalaunan, nahanap na ni Luis si Adrian at agad siyang binaril gamit ang rifle sa harap ng kanyang anak. Sa kabutihang palad, nagawang makaligtas ni Adrian nang makahawak siya sa sanga ng isang puno sa dulo ng bangin. Nang malamang buhay pa si Adrian, balak ni Luis na muli siyang barilin ngunit nabigo ang kanyang plano dahil inunahan na siyang patayin ni Alice. Sinubukan ni Alice at Luciani na iligtas si Adrian. Gayunpaman, si Thomas, ang ama ng isa sa mga batang babae na naging biktima ni Luis, ay biglang lumitaw at binaril ang ating bida. Inisip ni Thomas na si Adrian ang gumahasa at pumatay sa kanyang anak. Kinabukasan, naghanap ang kapulisan sa may ilog upang hanapin ang bangkay ni na Adrian at Luis, ngunit ang bangkay lang ni Luis ang kanilang nakita. Pagkaraan ng 3 buwan, binisita ni Alice ang anak ni Adrian sa isang bahay ampunan. Doon, ang anak ni Adrian ay nakatanggap ng liham sa anyo ng isang sketch na inilalarawan ng isang pamilya kasama ang ama, ina at anak, at nabunyag na ipinadala ito ni Adrian, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.